Ang outer space ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar na narating ng tao. Bagamat ito'y simbolo ng pag-asa at pag-unlad, maraming misyon ang nagdala ng trahedya. Ang mga huling salita ng mga astronaut sa outer space ay nagbibigay ng sulyap hindi lamang sa kanilang technical na kalagayan kundi pati na rin sa kanilang tapang, takot at pagkatao sa harap ng kamatayan. Alamin natin ngayon ang 10 nakakatakot na huling pahayag ng mga astronaut. Number 1. Roger Chaffee, Apollo 1. Noong January 27, 1967, habang isinasagawa ang isang pre-launch test sa loob ng Apollo 1 Command Module, nagkaroon ng trahedya na dulot ng sunog. Ang 3 astronaut na sina Roger Chaffee, Gus Grissom at Ed White ay namatay habang nasa loob ng spacecraft. Sa kabila nito, sa mga huling saglit ng insidente, narinig ang tinig ni Roger Chaffee na may kasamang takot at pagmamadali. Isa sa mga pinakakilalang sinabi niya bago tuluyang maputol ang komunikasyon ay, gayunpaman, ang sakripisyo ni na Roger Chaffee at ng kanyang mga kasamahan ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa disenyo at kaligtasan ng spacecraft ng NASA. Sa kabila nito, ang mga huling salita mula sa loob ng Apollo 1 ay isang paalala kung gaano kalupit ang mga panganib ng exploration sa outer space. Ang mga salaysay mula sa insidenteng ito ay patuloy na nagbibigay kilabot at inspirasyon sa mga gustong maunawaan ang kabayanihan ng mga astronaut. Ang sakripisyo ni Grissom, White at Chaffee ay hindi nasayang dahil ang kanilang kamatayan ay nagbigay daan sa mas ligtas na mga misyon na kalaunan ay naging susi sa tagumpay ng Apollo program, kabilang ang Apollo 11 moon landing noong 1969. Ang kanilang kabayanihan ay naalala bilang simbolo ng dedikasyon ng tao sa pagsulong ng kaalaman at teknolohiya sa kabila ng panganib. Number 2. Mike Smith, Challenger disaster. Isa sa mga pinakamapinsalang insidente sa kasaysayan ng exploration sa outer space ay ang Challenger disaster noong January 28, 1986. Ang insidente ay nangyari ilang segundo lamang pagkatapos ng paglulunsad ng Space Shuttle Challenger kung saan 7 miyembro ng crew ang namatay, kabilang na si Michael J. Smith, ang piloto ng misyon. Ayon sa mga opisyal na ulat, si Mike Smith ay may huling naitalang mga salita bago ang pagsabog. Mula sa mga voice recording sa cockpit, narinig si Smith na nagsabi ng "oh". Sa kabila nito, ang simpleng dalawang salitang ito ay nagpapakita ng biglaan at hindi inaasahang pagkabahala sa nangyayari. Bagamat hindi lubos malinaw kung ano ang eksaktong nakita o naramdaman niya sa mga huling sandali, ang pagkasabi niya nito ay nagpapakita ng pagkakilala sa isang bagay na hindi tama. Ilang segundo matapos ito, sumabog ang Challenger dahil sa pagkasira ng isang o-ring sa solid rocket booster nito na nagresulta sa pagtagas ng mainit na gas at apoy na nagdulot ng pagkasira ng shuttle. Gayunpaman, ang trahedya ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa seguridad at disenyo ng mga space shuttle, pati na rin ng mas malalim na pagsusuri sa mga teknikal at administratibong proseso ng NASA. Hanggang ngayon, ang mga huling sandali ng Challenger disaster ay nananatiling mahalagang paalala ng panganib ng paglalakbay sa outer space. Number 3. Rick Husband, Columbia disaster. Ang Columbia disaster noong February 1, 2003 ay isa pang trahedya sa kasaysayan ng exploration sa outer space. Ang Space Shuttle Columbia ay nasira habang bumabalik sa Earth dahil sa pinsalang dulot ng foam insulation na tumama sa kaliwang pakpak ng shuttle noong paglulunsad. Ang insidente ay nagresulta sa pagkamatay ng 7 miyembro ng crew, kabilang na ang komandante ng misyon na si Rick Husband. Ayon sa mga naitalang komunikasyon, ang mga huling salita ni Rick Husband na nai-record ay Roger, boo. Ito ay bahagi ng sagot niya sa komunikasyon mula sa ground control, ngunit naputol ito bigla nang magsimula ng mawala ang shuttle. Ang mga sandaling iyon ay nagpapakita ng isang normal na operasyon bago ang hindi inaasahang pagkawala ng kontrol. Wala silang kaalam-alam na ang structural damage sa pakpak ay naging sanhi ng pagpasok ng matinding init na tuluyang sumira sa shuttle. Sa kabila nito, ang huling mga naitalang salita ng buong crew ay nagpapakita ng kanilang pagiging kalmado at propesyonal kahit sa harap ng panganib na hindi nila namamalayan. Ang Columbia disaster ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa disenyo ng mga spacecraft at sa mga protocol sa pagsusuri ng pinsala sa mga shuttle. Patuloy na inaalala ang sakripisyo ni Rick Husband at ng kanyang crew bilang inspirasyon para sa mas ligtas at mas maingat na paglalakbay sa outer space. Number 4. Jim Lovell, Apollo 13.
Ang kwento ng Apollo 13 ay hindi isang trahedya kundi isang inspirasyon ng kaligtasan sa harap ng matinding pagsubok. Ang misyon ay naganap noong April 1970 at bagamat hindi natuloy ang kanilang layunin na makarating sa buwan, matagumpay na nakabalik sa Earth ang crew matapos ang isang seryosong aksidente. Ang pinakatanyag na linya mula sa Apollo 13 ay ang sinabi ng komandante na si Jim Lovell. Ito ang kanilang eksaktong mga salitang sinabi. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. Ang problema ay sanhi ng pagsabog ng isang oxygen tank na nagdulot ng pagkawala ng kapangyarihan at oxygen supply sa spacecraft. Sa kabila nito, nagawa ni Jim Lovell at ng kanyang crew na manatiling kalmado at magtrabaho ng malapit sa mission control upang makahanap ng paraan para ligtas na makabalik sa Earth. Bagamat hindi nakakatakot sa konteksto ng kamatayan, ang linya ni Lovell ay simbolo ng napakalaking tensyon at panganib na kanilang hinarap. Ito rin ay naging inspirasyon ng husay sa teknolohiya, disiplina at pagkakaisa sa harap ng tila imposibleng sitwasyon. Ang Apollo 13 ay isa sa mga pinakadakilang kwento ng kaligtasan sa kasaysayan ng outer space. Number 5, Yang Liwei Shenzhou 5. Si Yang Liwei, ang kauna-unahang astronaut ng China, ay naging bahagi ng misyon na Shenzhou 5 noong October 15, 2003. Ito ang kauna-unahang misyon ng China na may sakay na tao sa outer space, isang mahalagang milestone sa kanilang space program. Habang ang misyon ay matagumpay, iniulat ni Yang Liwei ang isang hindi pangkaraniwang karanasan na naging sanhi ng takot. Sa kanyang biyahe sa orbit, narinig niya ang isang kakaibang tunog na inilarawan niya bilang parang pagkatok mula sa labas ng spacecraft. Inilarawan niya ito bilang, "It sounded like someone knocking the body of the spaceship, just as knocking an iron bucket with a wooden hammer." Bagamat hindi talaga ito mga huling salita, ang ulat na ito ay nakakapangilabot dahil nasa outer space siya at walang sino man ang posibleng gumawa ng ingay sa labas ng spacecraft. Sinubukan niyang tingnan kung may makikita mula sa mga bintana, ngunit wala siyang nakita na kakaiba sa labas. Ang tunog na ito ay nanatiling misteryo at hindi pa rin tiyak kung ano ang sanhi nito. Ang ilan ay nagsasabing maaaring ito ay dulot ng thermal expansion o contraction ng spacecraft, ngunit walang kumpirmadong paliwanag. Bagamat si Yang Liwei ay ligtas na nakabalik sa Earth at matagumpay ang misyon, ang kwento ng pagkatok na ito ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na ulat mula sa outer space dahil nagpapakita ito ng posibleng hindi maipaliwanag na karanasan sa lugar na napakalayo sa tulong ng tao. Number 6, Vladimir Komarov, Soyuz 1. Ang kwento ni Vladimir Komarov at ang trahedya ng Soyuz 1 ay isa sa mga pinakamasakit na kabanata sa kasaysayan ng exploration sa outer space. Siya ang unang tao na namatay sa isang spaceflight noong April 24, 1967 sa pagbagsak ng Soyuz 1 sa Earth. Bago ang trahedya, alam na ni Komarov na maraming depekto ang spacecraft, ngunit itinuloy niya ang misyon dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang kaibigan at backup pilot na si Yuri Gagarin, ang kauna-unahang tao sa outer space. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, ipinadala siya sa misyon sa kabila ng mga teknikal na problema ng Soyuz 1. Sa huling yugto ng misyon, habang ang Soyuz 1 ay muling pumapasok sa atmosphere ng Earth, nagkaroon ng pagkabigo ang pangunahing parachute nito at ang reserbang parachute ay nagkabuhol. Dahil dito, bumagsak ang spacecraft sa bilis na mahigit 140 kilometers kada oras na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon sa mga ulat, bago ang pagbagsak, narinig si Komarov sa radyo na sumisigaw ng galit, nagmura at pagtuligsa sa mga opisyal ng Soviet na nagpadala sa kanya sa isang spacecraft na alam niyang puno ng depekto. Ang kanyang huling mga salita ay inilarawan bilang puno ng emosyon, kasama ang "I am burning, I am burning." Ang kanyang huling pahayag ay nagdadala ng matinding lungkot at galit dahil naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang sakripisyong ito ay nagsilbing isang mahigpit na paalala sa mundo ng panganib ng pagmamadali sa mga misyon ng walang sapat na paghahanda. Patuloy na ginugunita si Vladimir Komarov bilang isang bayani sa kasaysayan ng exploration sa outer space. Number 7, Neil Armstrong, Apollo 11. Si Neil Armstrong ang unang tao na lumakad sa buwan noong Apollo 11 mission noong July 1969 ay hindi namatay sa outer space kaya't wala siyang mga nakakatakot na huling salita kaugnay sa misyon. Sa katunayan, ang Apollo 11 ay isang tagumpay at nagdala ng pag-asa at inspirasyon sa buong mundo.
Ang kanyang pinakatanyag na linya ay ang sinabi niya habang binababa ang kanyang paa sa ibabaw ng buwan. One small step for man, one giant leap for mankind. Bagamat hindi ito nakakatakot, ang mga salitang ito ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan. Ang ginawa ni Neil Armstrong ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi isang tagumpay para sa buong sangkatauhan. Ang Apollo 11 mission ay isang monumental na hakbang sa ating pag-unawa sa universe at pagpapalawak ng ating kakayahan sa science at technology. Pagkatapos ng misyon, nagpatuloy si Armstrong sa pagtuturo at pagtulong sa mga programa ng NASA. Siya ay itinuturing bilang isang pambansang bayani at simbolo ng pagnanasa ng tao na magsaliksik at mangarap ng mas mataas. Si Neil Armstrong ay pumanaw noong August 25, 2012 sa edad na 82, ngunit ang kanyang pangalan at mga nagawa ay patuloy na tinatangi at itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng outer space exploration. Number 8. The Soyuz 11. Ang Soyuz 11 ay isa sa mga pinakamadamdamin at nakapanlulumong trahedya sa kasaysayan ng exploration sa outer space. Noong June 30, 1971, ang tatlong cosmonauts na sina Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev at Vladislav Volkov ay namatay habang bumabalik sa Earth matapos ang matagumpay na misyon sa unang space station na Salyut 1. Habang nasa final re-entry phase, isang maliit ngunit malubhang problema ang naganap. Ang vent valve ng Soyuz 11 ay hindi sinasadyang nagbukas habang nasa vacuum ng outer space. Dahil dito nawala ang pressure sa loob ng spacecraft at ang tatlong cosmonauts ay namatay dahil sa decompression. Ang aksidente ay mabilis at hindi nila nagawang maglagay ng emergency oxygen masks dahil walang mga pressure suits ang crew sa panahong iyon. Gayunpaman, ang huling mga salita ng crew ay nagmumula sa kanilang pag-uusap sa mission control habang sila ay naghahanda para sa re-entry. Wala silang idea na malapit nang mangyari ang trahedya. Ang naitala nilang huling komunikasyon ay tila isang normal na status update. We are feeling fine. Everything is normal. Matapos ang sandaling ito, biglang nawala ang kanilang komunikasyon at hindi na sila muling narinig pa. Nang bumagsak ang Soyuz 11 capsule sa Kazakhstan, agad itong binuksan ng recovery team. Natagpuan ng tatlong cosmonauts na walang buhay sa kanilang mga upuan na may mga bakas ng dugo sa kanilang mga ilong at tenga na indikasyon ng decompression. Ang Soyuz 11 disaster ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa disenyo ng mga spacecraft, kabilang ang pagsusuot ng mga pressure suits ng mga cosmonauts sa lahat ng yugto ng misyon upang maiwasan ang ganitong sakuna. Ang tatlong cosmonauts ay pinarangalan bilang bayani sa Russia at sa buong mundo. Gayun din, ang trahedyang ito ay nananatiling paalala ng panganib at sakripisyong kaakibat ng exploration sa outer space at ang kanilang mga huling salita. Bagamat hindi nakakatakot, ang babala na ito ay isang nakakalungkot naman na alaala ng kanilang huling normal na sandali bago ang trahedya. Number 9. That Whistling Sound. Ang misyon ng Apollo 10 noong 1969 ay isang test flight para sa paparating na Apollo 11 moon landing. Ito ay kilala bilang dress rehearsal para sa paglapag sa buwan at bagamat walang trahedya sa misyon, ito ay nagkaroon ng ilang misteryoso at nakakatakot na karanasan. Habang nasa orbit sa likod ng buwan kung saan walang komunikasyon sa Earth, narinig ng mga astronaut na sina Thomas Stafford, John Young at Eugene Cernan ang isang kakaibang tunog sa kanilang mga headset na inilarawan nila bilang parang isang whistling o outer space music. Ang tunog na ito ay umabot ng halos isang oras habang sila ay nasa likod ng buwan, malayo sa anumang signal mula sa Earth. Ang insidenteng ito ay kalaunay ipinaliwanag ng NASA bilang interference mula sa kanilang radio communication equipment. Ngunit para sa maraming tao, ang misteryosong tunog ay nagbibigay ng eerie na pakiramdam, lalo na't sila'y nasa madilim na bahagi ng buwan kung saan walang komunikasyon. Bagamat walang huling salita o trahedya sa Apollo 10, ang misteryosong tunog na ito ay nananatiling isa sa mga kakaibang insidente sa kasaysayan ng exploration sa outer space. Number 10. Shoe leather. Ang mga huling salita na binanggit ni Alan Bean, isang astronaut ng Apollo 12 at ang ika-4 na tao na nakapaglakad sa buwan na may kinalaman sa shoe leather ay hindi nagmula sa isang trahedya. Ang kwentong ito ay nagmula sa isang nakakatakot na pangyayari na naranasan ni Alan Bean habang ang Apollo 12 crew ay bumalik mula sa misyon. Sa misyon ng Apollo 12,
Habang ang spacecraft ay naglalakbay pabalik mula sa buwan, si Alan Bean at ang kanyang kapwa astronaut na si Pete Conrad ay nagulat ng isang kakaibang karanasan. Sa loob ng lunar module, si Alan Bean ay nagkomento tungkol sa amoy ng shoe leather na sinabi niya na parang isang matapang na amoy ng balat or leather na nasusunog. I smell shoe leather. Ang tunog ng kanyang salita ay nakakapagtaka at nakakabahala. Ito ay may kinalaman sa isang bagay na hindi normal na nangyayari sa outer space. Ipinapaliwanag na ang amoy na ito ay dulot ng technical na issue sa kanilang spacecraft at ito ay nagmula sa mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan, pati na rin ng mga exhaust gases na nagmumula sa kanilang mga engine. Ang amoy ay isang indikasyon ng kontaminasyon sa loob ng spacecraft na nagdulot ng alalahanin sa kaligtasan ng crew. Sa kabila ng pagkakaroon ng amoy na hindi kanais-nais, hindi ito nagresulta sa anumang malubhang insidente at natapos ng ligtas ang misyon. Ang huling salita ni Alan Bean ay hindi kaugnay ng kamatayan o isang tunay na trahedya, ngunit ang karanasang ito ay nananatiling isang nakakabahalang sandali ng mga misyon sa outer space, kung saan ang hindi inaasahang mga pangyayari ay maaaring magdulot ng panganib sa mga astronaut sa mga hindi maipaliwanag na paraan. Minsan, ang mga ganitong uri ng hindi inaasahang karanasan sa outer space ay nagiging bahagi ng folklore ng mga astronaut na nagdadala ng misteryo at takot sa mga hindi nakakaalam ng mga teknikal na detalye ng mga misyon.